Patay na ang mahirap na mananahi na si waling-waling sa malamig na sahig ng ospital habang nilalustay ng asawang si Wenceslao at biyanang si Wilhelmina ang kanyang huling pera sa sugal at luho. Ngunit sa pagdating ni Waldo, isang lihim ang mabubunyag. Hindi na siya ang biktima, siya na ang makapangyarihang si Reyna. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga nagtaksil? Sino ang huling tatawa sa impyerno ng kasakiman? Mamatay ka na lang sana ng tahimik para hindi ka na nagiging pabigat sa amin, waling-waling. Sayang lang ang pera sa pagbabayad ng ICU na ito dahil alam naman nating lahat na wala ka ng silbi. Isang munting basahan na kinuha lang namin sa ampunan. Iyon lang ang tingin ko sa iyo simula't simula pa. Ang malupit na tinig ni Wilhelmina ay tila isang matalas na patalim na humihiwa sa kakarampot na lakas na natitira sa katawan ni Waling-Waling. Sa loob ng maliit at madilim na silid ng pampublikong ospital, nakahiga ang babaeng dati ay puno ng buhay, ngunit ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng sakit. Sa kabila ng hirap sa paghinga at ng bawat tusok ng karayom sa kaniyang nanunuyot na balat, ang kaniyang nanginginig na kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang puting panyo. Isang panyong kaniyang matiyagang binurdahan ng kaniyang sariling mga daliri. Isang regalo sana para sa promosyon ng kaniyang asawang si Wenceslao. Ang bawat hibla ng sinulid doon ay simbolo ng 5 taon ng kaniyang pagsasakripisyo. Ng mga gabing hindi siya natulog para lamang makatahi ng mga damit na ibinibenta niya upang matustusan ng pag-aaral at luho ng lalaking kaniyang minahal. Naramdaman ni Waling-Waling ang pagbigat ng kaniyang dibdib, hindi dahil sa tubig na namumuo sa kaniyang mga baga, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang kaniyang naririnig. Ang tunog ng mga kagamitang medikal sa paligid ay nagbibigay ng isang nakakabinging ritmo ng babala. Tila isang mabilis na pagbilang sa bawat segundong natitira sa kaniyang hininga. Tumingala siya at nakita ang kaniyang asawa, si Wenceslao, na nakatayo sa tabi ng kaniyang ina. Walang bakas ng awa sa mga mata nito, tanging inis at pagmamadali lamang ang makikita sa kaniyang mukha. Wenceslao, please, mahinang bulong ni Waling-Waling. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Ang kaniyang tuyong labi ay nanginginig sa pagnanais na makarinig ng kahit isang salitang may pag-aaruga. Waling-waling makinig ka, sabi ng admin. Kailangan na nating lisanin ang kwartong ito dahil hindi na tinanggap ang credit card mo. Nagamit na namin ni Mama ang laman niyan para sa down payment ng bagong sasakyan ko. Kailangan ko yon para sa trabaho, di ba? At tutal, sabi naman ng doktor, terminal na ang stage ng kidney disease mo. Huwag na nating pahabain ang hirap mo. Ang sagot ni Wenceslao habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa gintong singsing na nasa daliri ng kanyang asawa. Bago pa man makasagot si Waling-Waling, naramdaman niya ang marahas na paghila ni Wenceslao sa kanyang kamay. Ang bakal ng singsing ay dumaing sa kanyang balat bago ito tuluyang nahubad. Iyon ang huling alaala ng kanyang dangal, ang huling bagay na nag-uugnay sa kanyang kasal. Ang tunog ng pagpihitit ng doorknob ay narinig sa buong silid, isang hudyat na ang kanyang mundo ay tuluyan ng isinasara. Isang matalim na gaspang ang naramdaman ni Waling-Waling nang ang kanyang hospital bed ay itulak palabas ng 2 nurse patungo sa maingay at maalikabok na pasilyo ng ospital. Wala silang magagawa. Kailangan ng kama para sa mga pasyenteng may pambayad. Habang siya ay iniiwan sa isang sulok ng hallway kung saan ang amoy ng luma at maruming sahig ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling kawalan ng pag-asa, nakita niya ang likod ni Wenceslao at Wilhelmina na papalayo. Ang kanilang mga hakbang sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang kaniyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang puting kisame ng ospital ay tila nagiging isang malawak na dagat ng kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan ng mga taong naglalakad at ng ingay ng mga gulong ng mga stretcher, ang puso ni Waling-Waling ay dumanas ng isang matinding pagguho.
Ang bawat tibok nito ay nagtatanong sa kanya ng isang masakit na katanungan. Ito na nga ba ang katapusan ng isang buhay na wala namang ginawa, kundi magmahal at maglingkod? Mayroon pa bang puwang ang katarungan para sa isang tulad niyang itinapon na parang basura sa gilid ng daan? Sa gitna ng malansang amoy ng gamot at ng tila walang katapusang ingay ng mga taong naghihintay sa katarungan ng kanilang kalusugan, nananatiling nakahiga si Waling-Waling sa malamig na sulok ng pasilyo. Ang kaniyang katawan ay tila isang tuyong sanga na madaling mababali sa isang ihip lamang ng hangin. Ang bawat kislap ng kaniyang mga mata ay unti-unti nang naglalaho, sumasabay sa kaniyang hininga na tila kinakapos sa bawat segundong lumilipas. Wala nang luhang lumalabas sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang pighati ay naging isang tuyot na desyerto na lamang ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang kakaibang katahimikan ang biglang bumalot sa paligid. Ang mga yabag ng mga mamahaling sapatos na balat ay narinig na papalapit, matitigas at puno ng awtoridad, na tila nagbibigay daan sa isang taong hindi nabibilang sa maduming mundong kinalalagyan ni Waling-Waling. Isang lalaking nakasuot ng napakalinis at mamahaling itim na Amerikana ang tumayo sa harap ng kaniyang kinalalagyan. Ang kaniyang bawat kilos ay tila isang tula ng karangyaan na sadyang napakalayo sa basahan at duming nakapaligid sa babaeng naghihingalo. Waldo? Ang lalaking pinagkakatiwalaan ng pinakamalaking korporasyon sa bansa ay yumuko ng bahagya. Ang kaniyang mga mata ay hindi nagpakita ng pandidiri. Sa halip, isang malalim na pagkilala at tila isang matagal ng hinahanap na kayamanan ang kaniyang nakita. Inabot niya ang kaniyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang nanlalamig na daliri ni Waling-Waling. Sa haplos na yon, tila may isang kuryente ng buhay na dumaloy sa katawan ng babae, isang mainit na katiyakan na hindi na siya mag-iisa sa kaniyang huling pakikibaka. Nahanap na namin ang nawawalang hiyas ng mga Solano. Inutusan ni Waldo ang kaniyang mga tauhan sa isang tinig na hindi matatawaran. Walang imik ngunit mabilis na kumilos ang kaniyang mga bodyguard. Hinarangan ang lahat ng usisero at dahan-dahang binuhat si Waling-Waling mula sa kaniyang sadsad na higaan. Ang pakiramdam ng pagkakabuhat sa kaniya ay tila isang pag-angat mula sa kailaliman ng impyerno patungo sa isang pangarap na kailanman ay hindi niya inakalang magiging totoo. Isang puting tela na gawa sa pinakamahal na sutla ang ibinalot sa kaniyang nangangatal na katawan. Ang bawat nurse at admin ng ospital na kanina lamang ay nagtataboy sa kanya ay ngayon ay nakatayo ng tuwid, nanginginig sa takot sa harap ng kapangyarihang dala ni Waldo. Nang dalhin siya palabas, ang sariwang hangin ng gabi ay humalik sa kanyang pisngi. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Waling-Waling na siya ay may halaga. Nang muling idilat ni Waling-Waling ang kaniyang mga mata, hindi na ang maruming kisame ng pampublikong ospital ang kaniyang nakita. Siya ay nakahiga sa isang malambot na kama na tila gawa sa mga ulap, napapaligiran ng mga makabagong kagamitang medikal na hindi naglalabas ng anumang ingay kundi kislap lamang ng mga asul na ilaw. Ang amoy ng kaniyang paligid ay hindi na gamot, kundi ang bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Sa tabi ng kaniyang higaan, nakaupo ang lalaking nagligtas sa kanya. Waldo? Ang pangalang nakaukit na ngayon sa kaniyang isipan ay nakatitig sa kanya ng may halong paggalang at lungkot. May hawak itong mga papel, mga dokumentong magpapabago sa lahat ng kaniyang pinagdaanan. Ang kaniyang paghinga ay mas magaan na. Ang sakit sa kaniyang tagiliran ay tila pinakalma ng mga gamot na tanging ang mga pinakamayayaman lamang ang kayang bumili. Miss Waling-Waling, o dapat ko bang sabihing Reyna Solano? Mahinahong panimula ni Waldo. Ang kaniyang boses ay tila isang malambing na himig na nanggagaling sa kaniyang mga pangarap. Narito ako para ibalik sa iyo ang lahat ng kinuha nila. Mula sa araw na ito,
Ang mundong nagpaiyak sa'yo, ang siya namang luluhod sa iyong harapan. Naramdaman ni Waling-Waling ang isang kakaibang pintig sa kaniyang puso, isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na lakas. Tumingin siya kay Waldo, pilit na inaalala ang kaniyang nakaraan bilang isang hamak na mananahi at ang kaniyang kasalukuyan bilang isang babaeng itinapon ng sariling asawa. Sino ba talaga ang lalaking ito sa kaniyang harap? At anong uri ng paghihiganti ang naghihintay sa kanya ngayong alam na niyang ang dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat ay hindi dugo ng isang alipin, kundi dugo ng isang reyna? Sa loob ng malawak at napakatahimik na suite ng pribadong ospital, tanging ang mahinang pag-andar ng air conditioner ang nagbibigay ng ingay sa paligid. Nakaupo si Waldo sa tabi ng kama ni Waling-Waling. Ngayon ay si Reyna, habang tinitingnan ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga resulta ng pagsusuri mula sa pinakamagaling na mga espesyalista sa bansa. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa isang nakatagong puot na kanyang pilit na kinokontrol. Reyna, kailangan nating pag-usapan ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng iyong kalusugan. Hindi ito isang ordinaryong sakit lamang, mahinahong panimula ni Waldo habang dahan-dahang inilalapag ang mga papel sa ibabaw ng kumot na sutla. Naramdaman ni Reyna ang kaba sa kaniyang dibdib. Tumingin siya kay Waldo, ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kaniyang hospital gown. Waldo, ano ang ibig mong sabihin? Akala ko ay dala lang ito ng pagod at hirap sa pagtatahi ng magdamag. Bumuntong hininga si Waldo at kinuha ang isang maliit na vial na naglalaman ng ilang hibla ng buhok ni Reyna na kinuha nila noong unang gabi. Ayon sa toxicology report, mayroong mataas na level ng arsenic sa iyong katawan. Hindi ito nakuha sa isang bagsakan lamang. Ito ay unti-unting inihahalo sa iyong pagkain o inumin sa loob ng mahabang panahon. Mahigit 5 taon na, Reyna. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na dagok na nagpatigil sa mundo ni Reyna. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim at ang kanyang alaala ay mabilis na naglakbay pabalik sa maliit nilang kusina sa Tondo. Naalala niya ang bawat gabing binibigyan siya ni Wenceslao ng kape, ang kanyang matamis na ngiti, habang sinasabing, "Inumin mo ito, Waling-Waling. Pampalakas mo sa pagtatahi." Naalala niya ang bawat mangkok ng sopas na inihahain ni Wilhelmina, ang biyenang laging nagpapaalala sa kanya na dapat siyang magpasalamat dahil tinanggap siya sa kanilang pamilya. Isang matinding panginginig ang bumalot sa katawan ni Reyna. Ang bawat spoonful ng pag-aaruga na kaniyang tinanggap mula sa kaniyang asawa at biyenan ay hindi pala pagmamahal, kundi bawat patak ng kamatayan. Ang bawat I love you ni Wenceslao ay may kalakip na lason na unti-unting pumapatay sa kaniyang mga bato. Pinaplano nilang mamatay ka ng natural, Reyna, para makuha ang insurance money mo at para malayang makapagsama si Wenceslao at ang kaniyang sekretarya na si Winona. Ang tingin nila sa iyo ay isang baka na pinagkukunan ng gatas hanggang sa matuyot at tuluyang mamatay. Ang dagdag na paliwanag ni Waldo, ang kaniyang boses ay puno ng pait. Hindi sumigaw si Reyna. Sa halip, ang kaniyang katahimikan ay naging mas nakakatakot kaysa sa kahit anong galit. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay marunong lamang humawak ng karayom at sinulid, ay ngayon ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang palad. Ang sakit na kaniyang naramdaman sa kaniyang puso ay higit pa sa sakit ng kaniyang kidney failure. Ang taong kaniyang pinaglaanan ng buhay, ang taong kaniyang itinuring na mundo, ang siya palang dahan-dahang humuhukay ng kaniyang libingan. Tumingala si Reyna kay Waldo at sa kaniyang mga mata ay wala na ang takot ng isang mahiyaing mananayhi. Ang nananalaytay na dugo ng mga Solano ay nagsimulang mag-apoy sa kaniyang mga ugat. Waldo, gusto kong makita ang bawat dokumento. Gusto kong malaman ang bawat sentimo
na kinuha nila sa akin habang nilalason nila ako. Inabot ni Waldo ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Reyna bilang pagsuporta. Huwag kang mag-alala, Reyna. Kasama mo ako. Handa na ba ang iyong puso para sa laban na ito? Tumingin si Reyna sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ng Maynila ay tila mga bituing nagpapatotoo sa kanyang bagong kapanganakan. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay tila yelo sa kanyang lamig. Tapos na ang panahon ng pagtitiis, Waldo. Kung lason ang ibinigay nila sa akin sa bawat subo ng pag-ibig, ibabalik ko sa kanila ang isang impyerno na hindi nila kayang takasan. Naisip ni Reyna, hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang tao para sa salapi? At gaano kaya kasakit para sa kanila kapag nalaman nilang ang babaeng itinapon nila sa pasilyo ng ospital ay bumangon mula sa hukay upang bawiin ang lahat, pati na ang kanilang hininga? Lumipas ang 2 linggo na tila isang panaginip na dumaan sa masusing paglilinis sa loob ng isang eksklusibong pasilidad sa Singapore kung saan ang bawat dingding ay gawa sa puting marmol at ang bawat bintana ay nakadungaw sa payapang asul na dagat. Unti-unting binabawi ni Reyna ang kanyang lakas. Ang bawat patak ng suwero na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay hindi lamang gamot para sa kanyang mga bato, kundi tila isang banal na tubig na naghuhuga sa bawat bakas ng lason at dumi na iniwan ni Wenceslao sa kaniyang pagkatao. Wala na ang nanunuyot na balat na dati ay puno ng tusok ng karayom at paso ng plansa. Sa tulong ng mga pinakamahusay na doktor at makabagong teknolohiya, ang kaniyang kutis ay muling nagliwanag. Tila isang perlas na matagal na nabaon sa putik, ngunit ngayon ay muling pinakintab ng tadhana. Ang kaniyang buhok, na dati ay tuyot at tila mga lantang damo, ay ngayon ay dumadaloy na parang itim na sutla sa kaniyang mga balikat. Isang hapon, pumasok si Waldo sa kaniyang silid. May dala itong isang kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Reyna, handa na ang lahat ng mga dokumento. Mula sa araw na ito, sa ilalim ng batas at sa harap ng buong korporasyon, ikaw na ang opisyal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga Solano. Wala na si Waling-Waling, ang mahiyaing mananahi. Narito na si Reyna Solano, ang nag-iisang reyna ng ating imperyo, pahayag ni Waldo habang ang kaniyang tinig ay puno ng paghanga. Dahan-dahang tumayo si Reyna mula sa kaniyang upuan. Ang kaniyang bawat galaw ay wala na ang panginginig ng isang biktima. Sa halip, mayroon na itong indayog ng isang babaeng alam ang kaniyang halaga. Kinuha niya ang kahon at binuksan ito. Sa loob ay naroon ang isang pares ng sapatos na gawa sa pinakamahal na balat at isang damit na kulay, pulang dugo. Tila sumisigaw ng kapangyarihan at babala. Waldo, sa tingin mo ba ay makikilala pa nila ako? Tanong ni Reyna habang ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang tela ng kanyang bagong kasuotan. Tumingin si Waldo ng diretso sa kanyang mga mata. Ang makikita lamang nila ay ang liwanag na sadyang nakakasilaw. Reyna, ang dilim na ibinigay nila sa iyo ay naging apoy na ngayon na tutupok sa kanila. Naglakad si Reyna patungo sa malaking salamin na abot hanggang sahig. Ang tunog ng kanyang marahang paghakbang sa malambot na alpombra ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Huminto siya at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon. Hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata na dati ay puno ng luha at pagsusuma mo ay ngayon ay tila 2 matalas na talulot ng itim na rosas. Malamig, matatag at handang pumatay ng anumang balakid. Hinarap niya ang kaniyang sarili nang walang kurap. Hinawakan niya ang kaniyang leeg kung saan dati ay nakasabit ang murang kwintas na regalo ni Wenceslao na ngayon ay pinalitan na ng isang makinang na diamante. Isang matamis ngunit nakakangilabot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang hininga ay naging regular at malalim, tila isang mandirigmang nag-iipon ng lakas bago ang huling pagsugod. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan,
Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging semento na nagpatigas sa kaniyang paninindigan. Sa kaniyang isipan, nakikita na niya ang mukha ni Wilhelmina na manginginig sa takot at ang mga mata ni Wenceslao naluluha hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagsisisi. Salamat, waling-waling, sa pagtitiis mo para mabuhay ako, mahinang bulong ni Reyna sa kaniyang refleksyon. Ang kaniyang boses ay naging isang malamig na kumpas ng awtoridad. Ngunit ngayon, tapos na ang iyong papel. Ako na ang bahala sa kanila. Lumingon siya kay Waldo na naghihintay sa may pintuan. Waldo, ihanda mo ang pribadong eroplano. Babalik na tayo ng Maynila. Gusto ko nang makita ang impyernong inihanda ko para sa aking pamilya. Ang bawat hakbang ni Reyna sa makintab na sahig ng isang eksklusibong restaurant sa Makati ay tila isang kumpas ng kapangyarihan. Ang tunog ng kaniyang matutulis na takong na tumatama sa mamahaling marmol ay nagbibigay ng babala sa sino mang makakarinig. Isang bagyo ang dumarating, ngunit suot nito ang anyo ng isang napakagandang reyna. Ang amoy ng kanyang pabango na pinaghalong bango ng mga sariwang rosas at mamahaling sandalwood ay humahalimuyak sa hangin, sapat na upang mapalingon ang lahat ng mga naroon. Sa isang sulok ng VIP area, nakaupo si Wenceslao. Hindi mapakali ang lalaki, panandali ang inaayos ang kanyang kurbata at pasulyap-sulyap sa kaniyang mamahaling relo. Ang relong binili niya gamit ang perang dapat ay pambayad sa huling gamutan ng kaniyang asawa. Pawisan ang kaniyang mga palad sa pananabik. Ayon sa kaniyang mga impormasyon, ang makikipagkita sa kanya ay ang kinatawan ng Solano Group. Ang tanging kumpanyang may kakayahang isalba ang kaniyang lumulubog na negosyo. Nang tumayo si Reyna sa harap ng kaniyang lamesa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wenceslao. Ang kaniyang bibig ay bahagyang naanggi at ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ang babaeng nasa harap niya ay isang diyosa ng kagandahan at yaman. Ang kaniyang pulang damit ay yakap na yakap ang kaniyang perpektong hubog ng katawan at ang kaniyang mga mata ay tila dalawang itim na diamanting nakatitig ng diretso sa kaniyang kaluluwa. Good evening, Mr. Wenceslao. I hope I didn't keep you waiting. Ang panimula ni Reyna, ang kaniyang boses ay tila isang malambing na musika, ngunit meron itong talim na sadyang itinago sa kailaliman. Not at all, Miss Solano. It is a great honor to finally meet you. Please have a seat. Ang sagot ni Wenceslao, ang kaniyang tinig ay nanginginig sa labis na atraksyon. Hindi niya magawang alisin ang kaniyang paningin sa mukha ni Reyna. You know, business partners usually meet in offices, but I thought a dinner like this would be more intimate. Umupo si Reyna ng may labis na biyaya. Sa kanyang loob, naramdaman niya ang isang matinding pagkasuklam na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang mga kamay ni Wenceslao, ang mga kamay na marahas na humila sa kaniyang singsing habang siya ay naghihingalo. Ang mga kamay na yon ay ngayon ay pilit na nagpapakitang gilas sa kanya. Intimate? I prefer the term strategic, Mr. Wenceslao. I heard you're looking for a massive investment. My group is interested, but we only invest in people who are loyal and trustworthy. Ang sagot ni Reyna habang marahang iniikot ang wine glass sa kanyang mga daliri. Ang liwanag ng mga ilaw ay nagbibigay ng kislap sa kaniyang mga mata. Isang kislap na tila isang patalim na handang humiwa. Wenceslao leaned forward, his eyes hungry not for food, but for the woman in front of him and the money she represented. Mrs. Solano, I can assure you, pagdating sa loyalty, I am your man. I've sacrificed a lot to get where I am today. Marami akong tinalikuran para lang masigurado ang tagumpay ng kumpanyang ito. Naisipagsigawan ni Reyna sa kaniyang mukha. Sinakripisyo mo ang buhay ko, Wenceslao. Pinanood mo akong mamatay para sa ambisyon mo. Ngunit nanatili siyang kalmado. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting punong-puno ng kamatayan. Business first, Mr. Wenceslao.
If you can prove to me that you are worth the risk, then perhaps we can talk about a more long-term connection. Bulong ni Reyna, ang kanyang boses ay tila isang tukso na sadyang inihanda para sa isang bitag. Naramdaman ni Wenceslao ang isang kakaibang kilig na dumaloy sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang kanyang sarili na hindi lamang nakakakuha ng milyon-milyong piso, kundi nakakakuha rin sa puso ng napakagandang babaeng ito. Hindi niya alam, hindi niya man lang mahinuha, na ang babaeng kanyang pinagnanasaan ay ang mismong asawang itinapon niya sa maduming pasilyo ng ospital, ang babaeng bumalik mula sa kamatayan upang hatulan ang kaniyang bawat kasalanan. Habang nakatitig si Wenceslao kay Reyna nang may mali siya at kasakiman, isang tanong ang pilit na kumakatok sa kaniyang naguguluhang isipan. Bakit ba tila pamilyar ang bango ng babaeng ito? At bakit tila ang bawat pintig ng kaniyang puso ay nagbibigay ng babala na ang gabi na inaakala niyang simula ng kaniyang tagumpay ay siya palang simula ng kaniyang katapusan? Ang bawat numero sa malaking screen sa loob ng opisina ni Reyna ay tila mga gintong butil na kumikinang sa harap ng nanunuyot na mga mata ni Wenceslao. Nakatayo si Reyna sa harap ng malawak na bintana. Ang kaniyang likod ay nakaharap sa lalaki, habang pinagmamasdan ang nagtataasang gusali ng Makati. Ang kaniyang tindig ay tila isang matayog na tore na hindi kayang tapatan ng kahit na sino, isang imahe ng tagumpay na pilit na inaabot ni Wenceslao. This is the Emerald City Project, Mr. Wenceslao, isang multi-billion real estate development sa gitna ng isang bagong reclamation area. Ang kumpanyang makakasama ko rito ay hindi lamang yayaman, kundi magiging bahagi ng kasaysayan. Ang malamig ngunit mapang-akit na tinig ni Reyna ang bumali sa katahimikan. Napalunok si Wenceslao. Ang kaniyang puso ay pumipintig ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kasakiman. Miss Solano, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. This is a dream come true for me and my mother. Wilhelmina will be so proud once malaman niya na tayo ang napili niyo. Ang sagot nito, ang kanyang tinig ay puno ng pagnanais na magustuhan. Humarap si Reyna nang dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawa ng yelo na walang anumang emosyon. But greatness requires surprise, Wenceslao. Kailangan ng Solano Group ng katiyakan. To prove your commitment, kailangan mong magbigay ng counterpart fund. 10% ng kabuuang budget, 100 milyong piso. Natigilan si Wenceslao. 100 milyon? Miss Solano, malaking halaga iyon. My current assets are, well, tied up. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Reyna. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang maramdaman ni Wenceslao ang kanyang nakakalasing na bango. Isang bangong nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraan na pilit niyang binabaon. 100 milyon para sa pagkakataong kumita ng bilyon-bilyon? Kung wala kang lakas ng loob na isakripisyo ang lahat, baka nagkamali ako ng napiling partner. I heard the Arceo family is very interested. No, Miss Solano. Wait! Mabilis na pigil ni Wenceslao. Ang takot na mawala ang pagkakataon ay mas matindi kaysa sa takot na mawalan ng ari-arian. I will do it. Isasangla ko ang lahat. Ang aming bahay, ang mga lupain ni Mama sa probinsya, pati na ang lahat ng shares ko sa kumpanya. Gagawin ko ang lahat para makuha ang tiwala mo. Kinuha ni Reyna ang isang makapal na kontrata mula sa kanyang lamesa. Ang tunog ng pagbuklat ng mga pahina ay tila isang mabilis na pagbilang sa bawat hakbang ni Wenceslao patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Inilapag niya ang isang mamahaling panulat sa harap ng lalaki. Pumirma si Wenceslao nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay sa papel ay tila isang selyo na nagtatali sa kanyang leeg sa isang gintong tanikala. Habang pinapanood siya ni Reyna, ang kanyang isipan ay naglakbay. Sa gabing hinubaran siya nito ng singsing habang siya ay hirap na hirap huminga. Ngayon,
Ang lalaking ito ang kusang naghuhubad ng lahat ng kanyang dangal at yaman sa kanyang harapan. Nang matapos ang pagpirma, tumayo si Wenceslao at inabot ang kanyang kamay kay Reyna. Partners, Miss. Solano? Tiningnan lamang ni Reyna ang kamay nito. Isang tingin na puno ng malalim na pandidiri na kaniyang pilit na itinago sa likod ng isang formal na ngiti. Partners, Mr. Wenceslao, see you at the top. Nang makaalis si Wenceslao, pumasok si Waldo mula sa isang lihim na pinto. Reyna, nakuha na natin ang lahat. Ang proyektong pinirmahan niya ay isang shell company lamang. Sa oras na bumagsak ang proyektong ito, wala silang matitira kahit na isang pirasong damit. Ulat ni Waldo, ang kaniyang boses ay puno ng katapatan. Kinuha ni Reyna ang isang baso ng tubig at dahan-dahang itong ininom. Tumingin siya sa kaniyang mga kamay na dati ay puro kalyo sa pagtatahi. Ngunit ngayon ay makinis at maputi na. Waldo, sabihan mo ang mga tauhan natin. Simulan na ang pagpapadala ng mga bulaklak sa bahay nila. Gusto kong malaman ni Wilhelmina na ang kamalasan na tinapon nila ay narito na para singilin sila. Sa kabilang panig ng lungsod, habang masayang nagdiriwang si Wenceslao, kasama si Wilhelmina at Winona, isang malaking bouquet ng puting bulaklak ang dumating sa kanilang pintuan. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang maliit na card lamang na may nakasulat na, "Ang utang na loob ay binabayaran ng dugo at luha. Abangan mo ang aking pagbisita." Naramdaman ni Wilhelmina ang isang kakaibang lamig na gumapang sa kanyang likuran. Sa kanyang isipan, ang mukha ni waling-waling na kaniyang nilait sa ospital ay biglang nagpakita. Tila isang anino na hindi kailanman mawawala. Isang tanong ang pilit na gumugulo sa kanyang isipan. Patay na nga ba talaga ang babaeng itinuring nilang basura? O sadyang naghihintay lamang ito sa dilim upang muling bumangon at bawiin ang bawat hiningang ninakaw nila? Sa loob ng kanilang marangyang sala, kung saan ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga gamit na nabili mula sa pawis at huling hininga ni Waling-Waling, komportabling nakaupo si Wilhelmina habang humihigop ng mamahaling tsa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang mga titulo ng lupa at dokumentong nakalatag sa kaniyang harapan. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo dahil sa wakas, ang kamalasang mananahi na kinuha nila noon ay tuluyan na nilang napakinabangan hanggang sa huli. Isang marahang pagtunog ng kampanilya sa labas ng kanilang tarangkahan ang pumutol sa kaniyang pagmumuni-muni. Inutusan niya ang kanilang katulong na tingnan kung sino ang dumating. Inaakalang ito ay isa sa mga regalong ipinadala ng mga bagong kliyente ni Wenceslao. Ngunit nang bumalik ang katulong, ang mukha nito ay kasing puti ng papel at ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa takot. "Madam, may nagpadala po ng bulaklak, pero sa labas po dapat ito inilalagay." Ang nauutal na ulat ng katulong. Nangunot ang noo ni Wilhelmina at lumabas siya ng bahay ng may halong inis. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, tila may isang mabigat na lamig na gumagapang mula sa kaniyang mga paa patungo sa kaniyang gulugod. Nang tuluyan niyang mabuksan ang pinto, tila tumigil ang pagtibok ng kaniyang puso. Isang dambuhalang korona ng puting bulaklak ang nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Isang koronang pangpatay na ang bango ng mga lili at krisantemo ay humahalo sa amoy ng kamatayan at punerarya. Ang bawat talulot niyon ay tila isang sumpa na nakatitig sa kanya. Ngunit ang mas nakapagpabagsak sa kaniyang tuhod ay ang nakasulat sa itim na laso na nakapulupot sa mga bulaklak. "Sa pinakamamahal kong biyenan, Wilhelmina, ang utang na loob ay binabayaran ng buhay. Hinihintay ka na ni Waling-Waling sa kabilang buhay." Isang matinis at hysterical na tili ang kumawala sa mga labi ni Wilhelmina. Isang tunog ng purong takot na bumasag sa katahimikan ng buong subdivision. Ang kaniyang mga binti ay tila naging malambot na kandila at siya ay bumagsak sa semento
Ang kaniyang mga kamay ay pilit na tinatakpan ng kaniyang mga mata, ngunit ang imahe ng korona ay nakaukit na sa kaniyang isipan. Naramdaman niya ang kaniyang sariling hininga na nagiging mababaw. Tila may isang invisible na kamay na sumasakal sa kanya. Gaya ng ginawa nila kay Waling-Waling noong ito, ay naghihingalo. Wenceslao! Wenceslao! Tulungan mo ako! Buhay siya! Ang multo niya, narito na siya para sa atin! Ang sigaw ni Wilhelmina habang pilit na gumagapang pabalik sa loob ng bahay. Ang kaniyang mamahaling alahas ay kumalansing sa sahig, ngunit wala na ang ningning niyon. Tanging ang dilim ng kaniyang budhi ang kaniyang nakikita. Sa kaniyang isipan, tila naririnig niya ang marahang tahi ng makina ni Waling-Waling sa gitna ng gabi. Ang tunog ng karayom na tumutusok sa tela. O marahil, ang tunog ng katarungang dahan-dahang tumutusok sa kaniyang kaluluwa. Ang card na nasa gitna ng korona ay tinangay ng hangin at lumapag sa kaniyang tabi. Tila isang huling paalala na ang gabi ng paghuhukom ay hindi na lamang isang panaginip, kundi isang katotohanang dahan-dahang lumalamon sa kanila. Ang bawat liwanag ng kaniyang computer screen ay tila mga kidlat na tumatama sa nanlalabong paningin ni Wenceslao. Ang kaniyang opisina, na dati ay simbolo ng kaniyang pag-akyat sa kapangyarihan, ay ngayon ay tila isang masikip na selda na unti-unti siyang sinasakal. Ang kaniyang telepono sa ibabaw ng lamesa ay walang tigil sa pag-vibrate, lumilikha ng isang nakakairitang ugong na tila isang babala ng paparating na hatol. Sir, tumatawag po ang bangko. Na-freeze daw po ang lahat ng accounts ng kumpanya dahil sa isang urgent fraud investigation. Ang tinig ng kanyang empleyado mula sa intercom ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi pa nakakasagot si Wenceslao nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang pahintulot. Pumasok si Winona, ang kanyang sekretarya at kinalolokohang mistress, ngunit wala na ang tamis sa mukha nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot, habang mahigpit na hawak ang kanyang mamahaling bag. Isang bag na binili ni Wenceslao gamit ang pondong galing sa Emerald City Project. Wenceslao, ano ang nangyayari? Sinubukan kong gamitin ang credit card na ibinigay mo kanina sa mall, pero declined, sabi ng bangko. Under investigation daw ang pangalan mo. Ang pasigaw na reklamo ni Winona, ang kaniyang tinig ay matinis at puno ng pagkamakasarili. Tumahimik ka, Winona. Hindi mo ba nakikita? Nagkakagulo na ang lahat. Ang lahat ng perang ininvest ko sa Solano Group, hindi ko na makontak ang mga middleman. Ang ganti ni Wenceslao habang marahas na sinusuntok ang kaniyang lamesa. Ang tunog ng kaniyang kamao na tumatama sa kahoy ay bumasag sa katahimikan ng silid. Isang tunog ng desperasyon. Lumapit si Winona, ngunit hindi para umamo, kundi para maningil. Huwag mo akong sigawan. Isinakripisyo ko ang reputasyon ko para sa'yo dahil sabi mo, ay yayaman tayo. Sabi mo ay wala nang hadlang dahil patay na ang basahang asawa mo. Ngayon, nasaan ang pera? Nasaan ang ipinangako mong buhay reyna sa akin? Naramdaman ni Wenceslao ang isang matinding pagguho sa kaniyang loob. Tiningnan niya ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng pinagpalit niya sa kaniyang asawa. Sa gitna ng krisis, nakita niya ang tunay na kulay ni Winona. Isang linta na handa siyang iwan sa oras na matuyo ang kaniyang bulsa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kaniyang lalamunan. Isang tunog na puno ng pait at pagsisisi. Sa kabilang panig ng linya, isang email ang pumasok sa kaniyang inbox. Ang nagpadala, Solano Group Legal Department. Nang buksan niya ito, ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kumpanyang kaniyang pinaglaanan ng lahat ng ari-arian ni na Wilhelmina ay opisyal na nang binili ng isang lihim na investor, at ang investor na yon ay walang iba kundi si Reyna Solano. Nanginginig ang mga kamay ni Wenceslao habang pilit na binabasa ang bawat salita. Ang Emerald City Project na kaniyang pinag-isanglaan ng kaniyang buhay ay isang bitag lamang. Ang lahat ng kaniyang pirma sa mga dokumento
ay naging mga pako na tumatapos sa kanyang kumpanya. Winona, wala na tayong pera. Wala na tayong kumpanya. Mahinang bulong ni Wenceslao. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagdadala ng abok ng kanyang mga pangarap. Ano? You loser. Pinatulan kita dahil sa pera. Tapos ngayon, sasabihin mong wala? Ang huling salita ni Winona bago ito marahas na lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang huling hudyat na siya ay tuluyan na ring iniwan ng lahat. Naiwan si Wenceslao sa gitna ng dilim. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang gintong singsing na kinuha niya kay waling-waling sa ospital. Ang kislap niyon ay tila isang mapang uyam na mata na nakatitig sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kaniyang mga kasalanan. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang kaisipang ang babaeng nagngangalang Reyna Solano ay tila alam ang bawat galaw niya. Tila ba ang bawat paghihirap niya ngayon ay isang sining na sadyang idinisenyo ng isang taong matagal na niyang kinalimutan. Sino ka ba talaga, Reyna Solano? At bakit tila ang bawat hininga ko ay nasa ilalim ng iyong mga talampakan? Ang bawat kislap ng mga dambuhalang kristal na nakasabit sa kisame ng Grand Ballroom ay tila mga mapang-uyam na mata na nakatitig sa naghihingalong dangal ni Wenceslao at Wilhelmina. Ang amoy ng mga mamahaling alak at ang halimuyak ng libu-libong sariwang bulaklak ay hindi sapat upang pagtakpan ang malansang amoy ng takot na nagmumula sa mag-ina. Nakatayo sila sa gitna ng karamihan, pilit na inaayos ang kanilang mga kasuotan na bagaman maganda ay tila mga basa na sa bigat ng kanilang nararamdamang kahihiyan. Si Wenceslao ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa malawak na entablado kung saan nakatayo ang isang podium na may sagisag ng Solano Group. Sa kabilang banda, si Wilhelmina ay tila isang rebulto ng takot. Ang kaniyang nanginginig na mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa braso ng anak. Umaasa pa rin sila sa isang milagro na baka sa gabing ito, kausapin sila ni Miss Reyna Solano at bawiin ang lahat ng kamalasan sa kanilang kumpanya. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom maliban sa isang matalim na liwanag na tumama ng diretso sa itaas ng entablado. Isang marahang tunog ng mga yabag ang narinig sa buong silid. Bawat hakbang ay may dalang bigat at kapangyarihan. Lumabas si Reyna. Suot ang isang gintong bestida na tila gawa sa tunay na sinag ng araw. Ang kanyang kagandahan ay sadyang nakakasilaw, ngunit ang kanyang muka ay tila isang pader ng yelo na walang anumang puwang para sa awa. Dames and gentlemen, thank you for coming to the most important night of my life, ang panimula ni Reyna. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, malinaw at puno ng awtoridad. Pilit na sumingit si Wenceslao sa harap, umaasang mapapansin siya. Miss Solano, please, we need to talk. Ang Emerald City Project. May pagkakamali lang po sa mga papers. Huwag niyo kaming talikuran. Ang pasigaw na pagsusumamo ng lalaki, ang kaniyang tinig ay puno ng desperasyon na narinig ng lahat ng mga panauhin. Huminto si Reyna sa kaniyang pagsasalita. Tumingin siya ng diretso kay Wenceslao at ang sulok ng kanyang mga labi ay bahagyang umangat sa isang nakakangilabot na ngiti. Marahan siyang bumaba mula sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang mabilis na pagbilang sa mga huling sandali ng kanyang asawa. Tumigil siya sa harap ni Wenceslao, sapat na upang maamoy ng lalaki ang pamilyar na bango ng mga lili at lavender, ang amoy na laging kasama ni Waling-Waling sa kanilang maliit na bahay. Wenceslao, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin ako kilala? Mahinang bulong ni Reyna, ngunit ang bawat salita ay tila isang kulog sa pandinig ng lalaki. Inabot ni Reyna ang kanyang buhok at marahan itong hinawi sa kanyang likuran. Gamit ang isang puting panyo, pinunasan niya ang makapal na makeup sa kanyang kanang pisngi. Inilalantad ang isang maliit at pamilyar na nunal sa ilalim ng kanyang mata. Ang liwanag ng ballroom ay tumama sa kanyang mga mata. Ang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig para kay Wenceslao.
Ngunit ngayon ay tila dalawang balon ng puot at katarungan. Napahakbang paatras si Wenceslao, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita siya ng isang bangkay na bumangon mula sa semento. Waling-waling, hindi, hindi maaari. Patay ka na. Pinanood kitang iniwan kita sa ospital. Ang kaniyang nauutal na sigaw ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Reyna, isang tunog na puno ng pait. Ang itinapon mong basura, Wenceslao, ay hindi namatay. Ang babaeng ninakawan niyo ng hininga at dangal ay narito na ngayon upang bawiin ang lahat. I am not Reyna Solano to you. I am the justice you tried to bury. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang matinding paninikip ng dibdib. Ang babaeng tinawag niyang pabigat at walang silbi ay ang siyang may-ari na ngayon ng kanilang bawat hininga. Ang buong alta sosyedad ng Makati ay nakasaksi sa kumpisal ng kanilang krimen. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay napalitan ng mga bulungan ng pagkasuklam para sa mag-ina. Nakatitig si Reyna sa kaniyang asawa, ang kaniyang hininga ay kalmado na ngayon. Ang gabi na inaakala ni Wenceslao na kanilang pag-asa ay naging isang dambuhalang bitag na tuluyan ng nagsara sa kanilang mga leeg. At habang tinitingnan ni Reyna ang takot sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal, isang tanong na lamang ang natitira sa kaniyang isipan. Gaano kaya katamis ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak ngayong alam na nila kung sino ang humahawak sa talim ng kanilang tadhana? Ang bawat bulong sa loob ng marangyang ballroom ay tila mga bubuyog na dahan-dahang sumasakal sa natitirang hininga ni Wenceslao. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mukha ni Reyna, ang babaeng dati ay mahiyaing, si Waling-Waling. Ngunit ngayon ay tila isang nagbabagang apoy na handang tumupok sa kanyang buong pagkatao. Sa gilid, si Wilhelmina ay pilit na kumakapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Tila ang kanyang sariling kasamaan ay bumabalik sa kanya bilang isang dambuhalang lason. Humakbang si Waldo patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng bigat ng batas. May hawak siyang isang maliit na transparent na plastic bag. Sa loob nito ay ang lumang garapon na nakuha nila mula sa kusina ng mag-ina. Ang liwanag ng dambuhalang chandelier ay tumama sa garapon, nagbibigay ng isang nakakasilaw na kislap na tila isang matalim na ebidensya ng kanilang kabuktutan. Ang akala niyo marahil ay sapat na ang itapon ang inyong biktima sa pasilyo ng ospital para malinis ang inyong mga kamay. Ang panimula ni Waldo, ang kanyang boses, ay tila isang hatol na umuukit sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang bawat patak ng kape at bawat subo ng pagkain na may halong arsenic ay may katumbas na bilang sa ilalim ng batas. Reyna Solano survived your slow poison, and now the law will make sure you suffer for every second she spent dying in your hands. Napaluhod si Wenceslao sa gitna ng entablado. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Reyna. Waling-waling, makinig ka. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang iyon dahil nalilito ako. Mahal kita, waling-waling. Let's start over, please. Ang kaniyang pagsusumamo ay tila isang tuyot na dahon na tinatangi ng hangin ng puot ng mga tao. Tiningnan lamang siya ni Reyna nang may malalim na pandidiri. Wala nang luha sa kaniyang mga mata, tanging ang ningning na lamang ng katarungan. Ang lalaking kilala ko ay patay na kasabay ng huling hininga ko sa pasilyo ng ospital na yon, Wenceslao. Ang nasa harap ko ngayon ay isang kriminal na naghihintay lamang ng kaniyang kulungan. Sa kabilang banda, si Wilhelmina ay pilit na nagsusungit kahit na nanginginig ang kaniyang buong katawan. Wala kayong ebidensya. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng ito dahil sa inggit niyo sa amin. Ang kaniyang sigaw ay puno ng desperasyon, ngunit hindi na sila pinatapos ng katarungan. Mula sa malaking pinto ng ballroom, pumasok ang isang grupo ng mga investigador at pulis.
Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na paglakad sa sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa pako ng kabaong ng mag-ina. Narinig ng lahat ang tuyot na tunog ng pagsasara ng malamig na bakal sa mga pulso ni Wenceslao at Wilhelmina. Ang tunog ng kanilang kalayaang tuluyan ng naglaho. Habang kinakaladkad ang mag-ina palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng mga maimpluwensyang tao sa bansa, ang kahihiyan o hiya ay tila isang makapal na putik na tumatabon sa kanilang mga mukha. Ang bawat sulyap ng pagkasuklam mula sa mga panauhin ay tila mga latigo na humahagupit sa kanilang dangal. Si Wilhelmina ay pilit na nagtatago ng mukha, habang si Wenceslao ay patuloy na tumatawag sa pangalan ni Waling-Waling. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang malamig na katahimikan ng gabi. Nakatayo si Reyna sa itaas ng entablado. Ang kaniyang paningin ay nakatitig sa papalabas ng mga pulis. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Waldo sa kanyang balikat bilang pagsuporta. Ang bawat segundo ng paniningil ay tila isang matamis na gamot na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Sa gitna ng karangyaan at ng mga palakpak ng mga tao, naramdaman ni Reyna ang kanyang huling pagsilang, hindi na bilang isang mahiyaing mananahi, kundi bilang isang babaeng marunong lumaban at manalo. Naisip ni Reyna, ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Ngunit kapag ito ay tumama, sinisigurado nitong wala itong ititira kahit na anong bakas ng iyong kasinungalingan. Tapos na ang laban, ngunit ito na nga ba ang simula ng tunay na kapayapaan? O sadyang ang bawat tagumpay ay may kalakip na bagong hamon na kaniyang kailangang harapin ng mag-isa? Sa ilalim ng isang maaliwalas at malawak na asul na langit, kung saan ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap mula sa kaitaasan, dahan-dahang naglalakad si Waling-Waling sa loob ng isang tahimik at marangyang sementeryo. Wala na ang kanyang gintong bestida. Sa halip, suot niya ang isang simpleng puting damit na yari sa lino, tila sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang bagong simula. Ang marahang pag-apak ng kanyang mga paa sa malambot at basang damo ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Huminto siya sa harap ng dalawang lapida na gawa sa makintab na itim na marmol. Doon nakaukit ang mga pangalan ng kanyang mga tunay na magulang, ang mga taong hindi niya nakasama, ngunit ang siyang nagbigay sa kanya ng lakas upang mabuhay sa gitna ng bawat pagtataksil. Inilapag niya ang isang bungkos ng mga sariwang waling-waling na orkidya sa ibabaw ng puntod. Ang kulay niyon ay tila sumasalamin sa kanyang sariling paglalakbay. Isang pambihirang bulaklak na kailangang dumaan sa pinakamalupit na bagyo bago tuluyang makapagsabog ng ganda. Mama, Papa, narito na po ako. Mahinang bulong ni Waling-Waling. Ang kaniyang tinig ay malinaw at wala na ang panginginig ng takot. Tapos na po ang paniningil. Nahanap ko na ang katarungan para sa ating pamilya at para sa sarili ko. Pero higit sa lahat, nahanap ko na ang daan pabalik sa kung sino talaga ako. Isang malalim na pagpapakawala ng hininga ang kanyang ginawa. Tila itinatapon na niya ang huling bakas ng lason at puot na nanatili sa kanyang puso. Naramdaman niya ang marahang pagtayo ng isang tao sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Ang pamilyar na bango ng katapatan at katahimikan ay sapat na upang malaman niyang si Waldo ang naroon. The board meeting will start in 2 hours, Reyna. Pero kung hindi mo pa kayang harapin ang mga ito, I can handle everything, mahinahong sabi ni Waldo. Ang kanyang boses ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng nagbabagong mundo ni Waling-Waling. Dahan-dahang humarap si Waling-Waling kay Waldo. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakatago sa likod ng anumang maskara ng kapangyarihan. Waldo, huwag mo na akong tawaging Reyna. Iyon ang babaeng kailangang ipanganak para matapos ang laban. Pero ngayon, gusto ko lang maging si Waling-Waling, ang babaeng marunong muling magtiwala. Tumingin si Waldo ng malalim sa kanyang mga mata.
At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Waling-Waling ang isang kislap sa mga mata ng abogado na hindi lamang tungkol sa negosyo o batas. Isang kislap ng paghanga at marahil ng isang pagsintang dahan-dahang sumisibol sa gitna ng mga naghilom na sugat. Then, Waling-Waling it is. Handa ka na bang umuwi? Tumingala si Waling-Waling sa malayo, kung saan ang araw ay unti-unti nang umaakyat sa kaitaasan, nagbibigay ng bagong liwanag sa bawat sulok ng kanyang paligid. Ang kanyang puso ay hindi na mabigat. Ang kanyang hininga ay malaya na. Alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan sa kanyang bagong buhay. At alam niyang ang sugat ng kahapon ay maaaring mag-iwan ng peklat, ngunit ang peklat na yon ang magsisilbing kanyang medalya ng tagumpay. Naglakad silang magkasama ni Waldo patungo sa naghihintay na sasakyan habang ang sariwang hangin ay patuloy na humahalik sa kanyang pisngi. Ang bawat hakbang ay tila isang pangako na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na isusulat sa dugo at luha, kundi sa pag-asa at tunay na ligaya. At sa kanyang paglingon, sa huling pagkakataon, sa puntod ng kanyang mga magulang, isang panibagong uri ng kislap ang makikita sa kanyang mga mata. Ang kislap ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Ang bawat pag-ikot ng mundo ay tila isang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na minsan ay inakalang hindi na magsasara. Sa malawak na hardin ng kaniyang bagong tahanan, kung saan ang bango ng mga pambihirang orkidya ay yumayakap sa sariwang hangin ng umaga, tahimik na nakatayo si Waling-Waling. Ang kaniyang mga daliri na dati ay puno ng kalyo at lason, ay ngayon ay marahang humahaplos sa mga talulot ng bulaklak na kasing pangalan niya. Wala na ang bagsik ni Reyna sa kaniyang mga mata. Ang natitira na lamang ay ang ningning ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na sarili sa gitna ng mga guho ng kanyang nakaraan. Sa kabilang dako ng kanyang isipan, tila isang malabong anino na lamang ang imahe ni Wenceslao at Wilhelmina. Balita niya, ang kanyang dating asawa ay naging isang estranghero na lamang sa loob ng kaniyang selda. Isang lalaking binalot ng pagsisisi at ng bigat ng kaniyang sariling kahihiyan. Si Wilhelmina naman, ang babaeng dati ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay tikom ang bibig. Tanging ang tunog ng kaniyang sariling hininga sa loob ng 4 na sulok ng bilangguan ang kaniyang naririnig. Hindi kailanman ninais ni Waling-Waling na maging malupit, ngunit alam niyang ang katarungan ay isang batas na hindi kayang baliin ng kahit anong ginto o kasinungalingan. Huminga siya ng malalim habang dinadama ang init ng sikat ng araw sa kaniyang balat. Napangiti siya nang maramdaman ang pamilyar na presensya ni Waldo na naglalakad papalapit sa kanya. Ang lalaki ay may dalang 2 tasa ng tsa at ang kaniyang mga mata ay laging nakatitig sa kanya ng may halong paggalang at isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman nang hingi ng kapalit. Waldo, tinatanong ko ang sarili ko kung napapatawad ko na ba talaga sila. Mahinang panimula ni Waling-Waling habang tinatanggap ang tasa. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong agos ng tubig sa isang payapang sapa. Tumingin si Waldo sa malayo, sa kaitaasan kung saan ang mga ibon ay malayang lumilipad. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagkalimot, Waling-Waling. Mas mahalaga na napapatawad mo na ang sarili mo sa lahat ng taon na hinayaan mong ubusin kanila. You are finally free, not because they are in jail, but because your heart is no longer their prisoner. Naramdaman ni Waling-Waling ang isang kakaibang gaan sa kaniyang dibdib. Tama si Waldo. Nahanap na niya ang kaniyang kapayapaan sa pagtulong sa mga batang muna ay tulad niya, mga ulilang walang boses at walang sandigan. Ang Solano Foundation ay naging kaniyang bagong pamilya, isang tahanang binuo mula sa mga aral ng sakit at pagbangon. Ang kaniyang yaman ay hindi na lamang mga numero sa bangko, kundi ang bawat ngiti
ng mga taong kaniyang natutulungan. Habang pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw, isang mahalagang aral ang tumimo sa kaniyang kaluluwa. Ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nasusukat sa ningning ng diamante o sa lawak ng lupain, kundi sa dangal na nananatiling matatag kahit sa harap ng pinakamalupit na pagtataksil. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi dapat maging isang gungo na sumasakal, kundi isang hiningang nagbibigay ng buhay. Lumingon siya kay Waldo at inabot ang kanyang kamay. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat pintig ng kanyang puso ay hindi nababala ng lason, kundi isang himig ng pag-asa. Sabay silang naglakad pabalik sa loob ng bahay, iniwan ang mga anino ng kahapon sa ilalim ng mga orkidyang patuloy na namumukadkad. Tapos na ang gabi ng pagdurusa at ang bukas na kaniyang hinaharap ay kasing ganda at kasing tibay ng bulaklak na nagbigay sa kanya ng bagong pangalan at bagong buhay.